Ang pinopropose sa budget for next year na 7.2 trillion is 6% higher than the national budget for this year. Alam mo, ang kinikita natin, 49% pinambabayad natin sa utang. 49, ha? 49, yung income natin, 49%. Ang debt to GDP ratio natin, 65.3. Ibig sabihin, yung ano natin, yung pag-angat natin, 3-4%. Ang utang natin, paglago, 10% a year. Eh kaya tayo mong utang para Mabayaran. bumilis yung Supposedly. yung economy, yung gross ang nangyari, mas mabilis yung utang. So mababaon yung kinabukasan ng mga Pilipino. Meron din naman daw nakalaan para dyan, ano, napaka-generic nung yung tema ng NEP ngayon, ano, people-centric para daw inclusive at maging resilient, na people-centric, people-centered. As if naman sa robot magagastosin yung mga pondo. Pero kung mas bababa ng ilang bilyon yung pondo ngayon para sa edukasyon. Pero, of course, pagdating sa BICAM, karaming milagro ang mangyayari dito. Maraming changes. Pero ayoko nang husgahan yung 2027. Hindi ko pa naman napapag-aralan. Actually, wala pa akong kopya. Pero yung mga nakaraang budget, ayuda. Yan yung pinaka number one na yung mga government spending natin, wala sa infrastructure. Hanggang ngayon, wala pa napapagawa ni isang building, ng school building. Ang pinaka-effective nilang programa sa paglalabas ng pera, puro ayuda. Kaya yung mga tao natututo na puro ayuda na lang. Nakanganga, nag-aantay ng ayuda. Maraming Pinoy na tingin nila yun ang trabaho ng gobyerno. Yan. Magbigay. Kaya nga, ang nangyayari, yung work ethics ng mga Pilipino ay talaga nababago. Kung merong at least 150 billion daw na nakalaan para sa flood control. This time pa rin. 107 billion pala. I'm sure this time siguro may karapatan ang Pilipino na tingnan ng maigi yan. At sa tingin mo, this time ba magagamit na sa maayos? Actually, kung gagamitin para sa talagang flood control, maliit yun. Oo nga. Maliit yun. Sa laki ng problema natin sa floodings, maliit yun. Tsaka bakit tayo gagastos pa ulit sa dapat nagbigay na tayo dati? At hindi pa rin natin napapanugot yung mga dating dapat managot. Kasi hindi naman talaga flood control projects yung ginawa noon. Ang ginawa noon, ghost project. Ghost projects. Pangalawa, yung mga substandard projects. Sino ba yung nag-identify ng mga flood control? Mga representatives. Hindi ibig sabihin, hindi nakabatay sa isang plano, master plan para sa pag-aayos ng floodings. So, yun, kanya-kanyang diskarte ng mga representatives.